Sa isang napakagulo at punong-puno ng plot twist na mundo, na katulad ng na-experience natin ngayon, ano sa tingin mo yung pinaka what the fuck na balita ang maririnig mo? Well, unang-una, nandyan yung world domination ng teknolohiyang AI, nandyan yung COVID pandemic, nakakatapos lang natin, kakagaling lang natin doon. Yung mga bago-bago, meron isang asteroid na merong 3.1% na chance na tumama sa mundo. Pero walang tatalo, no? Kahit gaano kabagsig yung mga nabanggit ko. Walang tatalo sa kwento natin ngayong gabi. Merong isang babae ang sinasabi na nakipag sa 100 lalaki sa loob lamang daw ng 14 na oras. Noon ako nabasa, napasabi na lang ako. Kasi may mga nagre-request natin ng kwentong to. Sabi ko, totoo ba yan? Kung totoo, paano niya nagawa, di ba? Tayo nga, hirap na yung iba, magkajowa man lang, makipag-usap man lang sa tao. Tapos ito, 100? Halos wala pang isang araw. Paano niya nagawa yun, di ba? Pero bago ko man din po ituloy, gusto ko lang sabihin na, oo, totoong balita po ito. At gusto ko lang ding humiling na lawakan natin, no, ng ating mga viewers, yung pag-iisip sa paksang to. Makinig kayo, no, bago tayo gumawa ng komento dito. At pagkatapos, sabihin nyo sa akin, ano sa tingin nyo ang nasa isip ng babaeng pag-uusapan natin ngayong gabi? Bakit niya kaya nagawa? Ito ikukwento ko sa inyo. Ito pa ha, alam nyo ba na may plot twist pa tong kwentong to? Kung ito yung 100, merong pandagdag steps. Mamaya, kukwento ko lahat yan. Kung baga merong part 2 or may sequel. Nako ha, bago natin umpisahan to, pause nyo na muna to. Magtimpla na kayo ng kape at siguraduhin ninyo nagising ang inyong diwa habang nakikinig sa akin. Ang kwento natin ngayong gabi ay ang kwento ni Lily Phillips, ang babaeng nakipag sa 100 lalaki sa loob ng 14 na oras. It's not for the weak, girls. If I'm honest, it was hard. I don't know if I'd recommend it. Why not? I think if you're a different type of girl, it's very like, it's kind of like being a prostitute in a sense of like, it's just a different feeling. I don't know how to explain it, like... It's not like just having sex with someone. Yeah. Just one in, one out, like it feels intense. Like more intense than you thought it might. Definitely. Magdi-disclaimer lamang po ako ha. Dahil unang-una sa lahat, hindi para sa lahat ang kwento natin ngayong gabi. Medyo bulgar po ito, especially para sa mga kabataan po, no? So umalis po muna kayo, ha? Pero naniniwala ako, no, na yung pag-uusapan natin ngayong gabi ay isang importanteng usapin. Especially sa mundo natin ngayon, sa teknolohiya natin ngayon. Dahil mapapatanong tayo sa sarili natin ano ang kayang gawin ng isang tao? Or ano yung kaya niya bang ibenta yung sarili niya para sa kasikatan at para sa pera? We will be discussing this story pero not with the intent of shaming our workers, di ba? Pero para i-dive kung gaano kalala at delikado itong mundo natin ngayon. At sa iba't ibang aspeto nito, no, dahil sa modernong teknolohiya po and while at our very best promote sex positivity, honestly, naniniwala ako na lahat ng bagay po ay merong limitasyon, di ba? So kayo na yung bahalang humusga kung na-cross ba ni Lily Phillips yung limitasyon na binabanggit ko. Umpisahan na natin ang kwento. So October 2024, nag-post ang isang Lily Phillips ng isang video. Sabi niya, sumama po kayo sa akin sa isang video na magaganap noong October 19, 2024. Alam nyo na yon kung saan niya ni-invite yung mga tao. Dito sinabi niya, no, na makikipag-attend po siya na sa 101 lalaki. Parang Dalmatians lang, di ba? 101 Dalmatians. Para sa mga interesado daw sumali, kailangan lang nilang gawin na mag-submit ng isang application form at kumuha ng STI test. No, hindi po yung school yon ha. Transmitted infection. Bukod doon, syempre, that they are of the right age. Actually, sa totoo lang po, no, yung industriya, especially sa kanila, mahigpit po talaga. Mapapatanong ka ngayon,
meron ba mga naging interesado? Meron daw halos 200 lalaki ang nag-book sa kanila. Kumbaga, kinalaunan may mga nag-back out daw pero nakumpleto nila yung 101 na lalaki. Yan. Iba-iba na rin yung mga sumali. Pero napansin ko na marami sa kanila no, yung tagahanga talaga or nanonood na talaga sa kanya. Merong isang lalaki pa no, na nagbigay sa kanya ng rose bago sumali. At nandun yung rose habang ginagawa nila yung gagawin nila. Anyway, pinaghandaan niya talaga to. Yung kabuuan ng mismong event, no, talagang hinandle ng team niya, inayos nila, malinis. Ironic yung salitang malinis. Ngayon, dumating na yung araw ng challenge. Challenge yung tawag nila dito eh. Ika nga, sa London ito naganap. So, meron tong isang Airbnb na nirent nila sa London. Hinahanap ko po, no, kung kunyari kasi ako yung may-ari ng Airbnb. Alam ba nila yung gagawin? Wala akong makitang ganitong detalye, pero kung nakita nyo, comment nyo sa ilalim, aware kaya sila na yun yung gagawin, no? O papayag kaya sila? May extra charge kaya yung ganun? Di ko mahanap eh. So, sa London naganap to. Isang big event. Yung araw na yun, sobrang busy niya at napag-alaman ko na merong 9 na members yung team niya. Ang dami nila. At sa sobrang busy daw, hindi na siya nakakain ng araw na yun. Which is, napatanong ako sa totoo lang, no, paano siya magkaka-energy ng ganun karami. And let's face it, no, normal naman na pag-usapan natin to, pero dalawa pa lang, di ba, pagod ka na yan. Paka-honest lang po tayo. Anyway, sinigurado niya na bawat isa ay mayroong proteksyon. Importante po ito, no, mapaganito yung gagawin mo or normal. Let's educate din our viewers. Siya raw ay naka-prep. Ayan, importante itong prep na to. Or pre-exposure prophylaxis. Para sa mga gustong matuto po, no? Importante po ito para mabawasan yung risk ng HIV. Ayan, nagbanggit na tayo ng magic word natin. Kung may time kayo, pag-aralan nyo rin yung ganitong mga bagay. I just thought na kailangan natin itong banggitin for education. Sabi niya rin na at the time daw ay nag-antibiotics siya. Hindi ko alam kung para saan yung antibiotics po, no? Hindi naman ako doktor, pero explain nyo sa akin kung para saan. Sabi niya kasi na sa linya daw ng trabaho niya, lagi daw siya nag-aalala sa STI. The reality. Ito na ngayon yung realidad sa kaganapang ito. So bilang isang professional na model, tatawagin na lang natin siyang model, pero alam nyo na po yun. One would think na, ay, ready yan sa ganyang mga klase ng bagay. Alam na nila yan eh, di ba? But that's not entirely the reality. So tinanong siya, sabi niya, sanay na po ako sa ganitong mga klase ng bagay. Kaya hindi ko na kinakailangan i-prepare yung sarili ko mentally kasi kailangan default na yun eh sa trabaho, di ba? Alam mo ba, na nag-post siya matapos yung event, no, umiiyak siya. At sinabing, ang pinakamalaking fear niya, baka hindi raw dumating yung mga lalaki or baka hindi sila mag-enjoy. Yun pa yung iniisip niya, no, yung baka hindi sila nag-enjoy sa ginawa ko. Josh Peters. Pag-uusapan lang natin to, no? Sa mismong event, meron siyang kasama. Isang lalaki na nagngangalang si Josh Peters. Si Josh Peters ay isang YouTuber po, no? Nakita ko na prankster ito. Pero dahil sa event ni Lily, gumawa siya ng kauna-unahan niyang documentary na tinatawag na I Slept with 100 Men in One Day. Pinost niya ito noong December 7 at may haba na 47 minutes. Hindi naman ito pero makikita mo yung POV bilang isang tao sa likod ng kaganapan. Dito pinapakita niya na kumbaga parang empowering ang in a way na kinakailangan tapangan ni Lily dahil kahit anong paikot yung gawin sa kwento, siya ng mga kalalakihan. So, pinakita dito na nung araw na yon, ayan na, daming mga toys, no? Yung mga gastos nila, naka-spreadsheet, na isa talaga tong business, no? At the end of the day, business talaga ito. At professional ang kaganapan. Kahit ganun kabulgar siya, very professional po. Tapos yung mga shopping nila para sa event, alam na natin yung mga kakailanganin dyan, di ba? Sa dulo, pinakita pa. Nakita ko din pinanonood ko po na mugto yung mata ni Lily Phillips. Alam mo na it has taken its toll sa kanyang physical at mental well-being. Kahit sabihin niyang hindi or whatever. Ano kaya ang magiging epekto nito sa kanya? Na hindi niya kinukwento, di ba? Of course, hindi naman lahat yan malalaman natin. May mga bagay na personal lang natin eh. Anyway, itong si Josh Peters, nagpakita siya nung video nga na ito na kumbaga hiwalay na POV.
no, nung pangyayaring yon. So parang in a way, dalawang version yung ginawang video. Isang safe for work, isang not safe for work. Etong YouTube ni Josh Peters, yung safe for work na tinatawag. Or nag-humanize doon sa pangyayaring yon. I think yun yung mas better na term. Viral. Pagka-upload ng documentary, agad-agad nag-viral sila, no? And by December 19, kalat na to, dinidiscuss na sa X. Merong isang tweet, hindi ko na po mahanap itong tweet na to, no? Pero sabi dito, umiiyak daw si Lily at nakatanggap ito ng 200,000 na views. Ngayon, habang pinagpipiestahan siya, no? To be fair, ginusto niya naman to eh. Ginusto niya pagpiestahan siya. Kasi pinagkakitaan niya, business-wise, kung naiintindihan niyo ako. Siyempre, hindi mawawala yung backlash. Meron talaga. While marami yung nagsishame sa kanya sa ginagawa niya, marami din yung nagsishame dun sa mga lalaki na nakasama niya, no? Hindi nila pinakilala yung mga lalaki. Meron din ako mga nakikita na nakatuon yung galit kay Josh Peters. Kumbaga parang kinukutya din siya. Sabi din ng mga tao na, and this is the very point of why we are doing this video, kasi delikado yung ginagawa ni Lily. That's the truth. No, sa isang mundo kung saan tumataas yung mga kaso ng kung ano-anong klaseng mga sakit, sa atin po, no, yung HIV, isang totoong issue siya sa ngayon, no. Ito rin ang komentaryo ko sa ginagawa niya. Pwede ko pang sabihin na parang booming, booming talaga itong linya ng trabaho. At dapat mas maging maingat kasi sure ako, meron din tayong mga ganitong klase ng mga nagtatrabaho. So, kailangan, kumbaga mas maisaayos, in lack of a better term. I think naiintindihan nyo na ako. Although ganon, no, may mga backlash, marami nagsasabi na naaawa sila dito dahil delikado nga yung trabaho at pinapakita nito kung gaano competitive yung industriya na kinabibilangan nito. So, na-curious ako, meron na bang gumawa nito before? Bago pa yung hindi naman mundo ng internet pa, pero yung nakaraan, napagkalaman ko na 2004, may internet na, pero hindi ganun ka-boom, no? Merong tinatawag na si Lisa Sparks, yun yung pangalan niya bilang isang model. Na-record niya ay 919 na kalalakihan sa loob lamang ng 12 hours. Aftermath and self-respect. Matapos yung event niya, umani ito na napakarami ha, 8.4 million views sa loob lang ng isang buwan. Ang dami. Sabi niya na yung experience na raw na ito ay intense. Saka biglang nag-breakdown at nag-iiyak. Lumabas siya sa isang podcast. Nakita ko yun, The Shizio Show. Nag-confess siya, sabi niya, hindi ko na alam kung ano ibig sabihin ng self-respect sa puntong to. Biruin mo ha, 100 kalalakihan. Para saan? Sa kasikatan ba? Sa pera? Ang tanong ko ngayon, worth it kaya? Sabi niya na at that time, gusto niya lang ng isang yakap. Pero hindi pa pala dito matatapos ang lahat. Ito na yung sinasabi kong plot twist sa inyo. Kasi magkakaroon pa daw ng 1,000 men challenge. Nakakaloka. Yung 100, gawin natin 1,000. Ask me how. Ika nga. Paano humantong sa ganito? Gawang kita naman natin, no, na nagsasuffer na siya doon sa unang ginawa niya pa lamang. Kung nagsasuffer siya, magiging times 10 pa yun. So anyway, sasalisihan lang natin tong kwento na to, no? Kasi merong isang model pa ulit na nagngangalan na si Bonnie Blue. At importante rin siya sa kwentong to. January na, no? 2025, this year na. Sinabi ni Bonnie Blue, ay, ako, nagawa ko 1,057 noong January 11. Kumbaga parang alam niyo yung, ay, wala yan sa lolo ko. Yung ganon, di ba? Yung yabangan. Nakikita ko na parang rivals pala sila. Hindi ko po alam kung kinukumpara lang sila or talagang merong something na rivalry sa kanilang dalawa eh. So ito, nung malaman to ni Lily, tinatanong talaga siya ng mga tao at ang sinabi niya naman, I respect it. Sabi niya, oh hirap nun ha. Walang kompetisyon sa aming dalawa. Pero sabi niya na, ay, parang kailangan ko na mag 1,058. Marami namang lalaki sa buong mundo para sa aming dalawa. Kaya okay lang yan. So nag-post siya doon sa kanyang ex account. Sabi niya, alam niyo last week, naka 101 ako. Warm up pa lang to. Nakakatakot sa totoo lang, no, na kasi isang aspeto rin sa kwento natin tong pataasan eh.
Nakakalungkot. Sabi niya rin na February niya rin ito gagawin at magkakaroon daw ng ticketed event, which is nakakaloka. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano yung kinikita nitong si Lily, ha. Hintayin nyo lang yung kwento. Rivalry. Pag-uusapan na natin yung rivalry nilang dalawa. Si Lily Phillips at Bonnie Blue. I just think na importante to kasi makikita natin, no, kung paano mag-isip yung mga content creators na may ganito po kasi talaga, may ganito talaga sa industriya nila. Okay, di ba kanina nabanggit ko si Bonnie Blue, nung sumikat siya, no, si Lily Phillips, nung nagka-documentary siya, pinag-usapan siya, biglang naka 1,057 na si Bonnie Blue. Na ganun din si Lily, kailangan ibit niya daw. Ngayon, makikita mo na may something talaga sa kanila. Kasi itong si Bonnie Blue, binabasa ko yung mga articles nun, nag-post siya na, ay, parang may cravings ako ngayong araw. Which is naging dahilan para mag-speculate yung mga fans na buntis siya. At dahil rivals nga sila, etong si Lily, hindi ko alam kung dahil gusto niyang sapawan, etong si Bonnie Blue, no? Etong si Lily, biglang nag-post na buntis siya. As of the filming of this video, no, hindi pa confirmed at hindi pa nangyayaring 1,000 at hindi pa confirmed etong pagkakabuntis. May usapan pa po, no, kung totoo ba to o hindi. Kasi parang nagpapataasan na sila ng ihi. Balik tayo dun sa, ay, wala yan sa lolo ko. Ganun yung ginagawa nila ngayon. Parang ganun yung nangyayari. Hindi pa dyan natatapos yung kwento. Kasi, kinalaunan, nabash itong si Lily. Kasi sabi nila, no, pakita natin yung picture. 1 to 2 weeks pa lang yung anak mo. Bakit ang laki na? Yun yung mga tanong nila. Papaisip ka, oo nga, bakit nga? 'Di ba? Hindi ko sinasabing hindi totoo, ha, pero ito yung komento ng mga tao. Ginagawa niya lang ba ito para sa clout? Para hindi pag-usapan yung karibal niya? Syempre, para siya pa rin yung mas mataas, para mas ma-overshadow niya, ika nga. So sabi niya sa isang post, "The secret is out. Baby Phillips 2025. Ulit, nadagdagan lang yung spekulasyon sa mga nangyayari. Nababalikan natin mamaya, no? May mga opinion ako dito, but for now, kilalanin natin si Lily. Silipin natin kung sino ba siya before this. Lily Phillips. Ang bida sa kwento natin ngayong gabi ay si Lily Phillips o may buong pangalan na Lillian Daisy Phillips. Pinanganak siya July 21, 2001, which makes her 23 years old today. Siya ay taga Derbyshire sa England at sabihin na lang natin nga na isa siyang model. Yun yung ginamit nating term. Bukod sa pagiging model, kilala rin siya bilang isang feminist, no? Ang tanong ngayon, paano kaya siya nagpasok dito sa pagiging model, sa mundo ng pagkakamodel? Bago pa man daw siya mag-model, matalinong tao pala to. Pumasok siya sa isang state school, graduate na may 5 GSCE na tinatawag. At nag-enroll pa siya ulit para mag-aral ng nutrition. Pero, mag-iiba yung ikot ng kanyang mundo. Aminin na natin, lucrative kasi talaga itong mundong to. Sabi niya, nung college days daw siya, sexually active na talaga siya. At dahil dito, no, napasok siya sa pagiging model kasi parang wala naman sa kanya. Sex positive, parang ganun talaga siya. So parang hindi ganun kabigat sa kanya. Sabi niya na sobrang lucrative daw yung pagiging model. Eto na, makikita natin, no. Unang buwan pa lang daw niya, kumita na siya ng 2,000 pounds. Sinearch ko, halos 150k sa atin. Sabihin na natin maliit pa sa kanila to. Maliit sa kanila yan. So tinuloy-tuloy niya. Hanggang sa, ayan na, lumalaki na yung following niya. Nagkaroon siya ng mga subscribers na tinatawag dun sa platform niya. Umabot na raw ng 36,000 yung mga paying subscribers na to. So kumikita daw siya dito ng 2 million pounds. Sinearch ko. Umabot ng 150 million pesos. Diyos ko. Just imagine kung ilang mansyon, ilang sasakyan, pwede mo mabili dyan. Set ka na for life. Yun yung kalaunang kita niya pala yun. Hindi niya pa ginagawa itong mga gagawin niya ngayon. Kaya mapapatanong ka, no? Kung set na siya for life, ang dami niya ng pera, bakit gusto niya pa ng mas marami? Ba't gusto niya pa ng mas mataas na numero? Kahit ang kapalit nito ay yung mental at physical well-being niya. Hindi ba sapat na ito? Isang komentaryo lang din, no, dun sa pagiging nalaglag siya sa isang rabbit hole. Nakikita ko dun sa competition nila ni Bonnie Blue. At least that's how I read it. Alam nyo, no, nakita ko sa isang interview na supportive din pala yung parents niya sa ginagawa niya.
Yung mga magulang niya, no, nagkaroon na raw ng sariling cleaning company, may mga pera na para bumili ng luxury cars, napakaraming mga properties. Sabi niya rin na yung nanay niya, yung kanyang head of finance, no? So, hindi ko po alam hindi ko makumpirma kung kasali tong nanay niya doon sa team of 9 niya noong araw na yon. Hindi ko po, parang ang hirap, no, na gagawin mo yan, tapos mapapanood ka ng parents mo. Parang ang weird, ang awkward. But meron akong matinding opinion sa kwento natin ngayong gabi. Inuulit ko, no, hindi po natin intensyong mambastos, especially sa mga sex workers po natin. Pero here we go. Una, I really do think na matalinong tao ito si Lily. Given her background, I don't think naaanga-anga siya, no, na, kaya binibenta niya kasi bobo siya. I don't think that's the case. At lahat ng ginagawa niya ay planado. I'm not saying na hindi totoo lahat ng nangyayari. If you get what I'm saying, no? Pero I have a feeling na it's all a show. Parang pag may suntukan lang, parang kailangan nag-aaway sila, nagpaparinigan, para mas bumenta yung palabas. I think may ganung factor dito. But I might be wrong. Pangalawa, speaking of show, I also have a feeling na nagra-ride silang dalawa ni Bonnie Blue sa isa't isa. Let's be honest, pare silang kumikita ng milyon sa rivalry na to. Nagbabasa-basa ako, no? You can correct me if I'm wrong, pero si Bonnie Blue ay kumita rin ng 1 million pounds naman, no? Kalahati lang nung kay Lily, pero ang laking pera. At mas inaabangan sila dahil sa away. Be honest, no, sa TV po, no? Pag may magkakaribal na mga palabas, di ba? Mas marami nanonood. Which brings us to number 3. Medyo nakakalungkot na medyo ganito nga yung mundo natin ngayon. Hindi lang sa model world nila, in all forms of content creation. Miski sa YouTube, nasa sobrang saturated na, marami yung napipilitan gumawa ng mga bagay na agaw eksena. I think merong nagbuhos ng pintura kamakailan dahil bibigyan daw siya ng pera. From the top of my mind lang po to. Pero may mga ganong klaseng, totoo yan, kumakain ng sabon. Diyos ko. Pang-apat, na kahit sa tingin ko, sobrang X at below the belt po talaga itong ginawa nila, no? Mas naaawa lang ako sa mga hindi kilala ng mga creators. Kasi sa sobrang hirap po ng buhay ngayon, and in reality, malapit talaga yung napipilitan mapasok sa mundong to. Napipilitan, there's always a choice, pero minsan, mapipilitan ka talaga, if you get what I'm saying, para lang magkaroon ng perang pangkain at panglaman ng tiyan. So, ito yung question of the day natin. Huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. At gusto ko malaman yung opinion nyo. Promote ko lang din po promote ko lang din po yung TikTok ko at saka yung Instagram ko sa mga may magsasuggest po ng content sa atin, no? Ito yung question of the day natin, ha? Be honest. Kung kinakailangan mong gawin yung 100 na lalaki or babae, 1,000, pero ibibigay sa'yo yung best na buhay, lahat ng pera, lahat ng pagkain, lahat ng bahay, para sa'yo at sa mahal mo sa buhay, ng panghabang buhay, wala ka lang aalalahanin. Gagawa ka ba ng video na katulad kay Lily Phillips? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clarence III. At ito ang ating kwento.